Ito na po yung actual setup ng ating Piso Wi-Fi 6 mga katropa na mayroong advanced technology. Kung napanood nyo po yung ating mga previous video kung saan natin pinaliwanag kung gaano kalakas o kabilis itong Wi-Fi 6 natin. Ayan po yung actual speed test na nakukuha na connected po tayo dito sa Globe at Home na kung saan ang Globe at Home natin connected sa ating pinaka most advanced router na Wi-Fi 6. Ayan po yung connection actual mga katropa. Kaya sundan po natin yung video para maipakita ko po sa inyo yung actual setup natin kasama po yung Wi-Fi extender at saka access point. Pero bago po ang lahat, kung baguhan naman po kayo sa aking channel, click nyo lang po ito pinaka-icon ng aking channel para ma-redirect po tayo mga katropa sa aking pinaka-platform. Kung nandito naman po kayo sa aking pinaka-platform, please hit the subscribe and click the bell all para ma-notify po kayo sa gagawin nating mga tutorial. Kung gusto nyo naman po mapanood lahat ng ating mga videos na na-upload mga katropa, click nyo na lang po itong nakalagay ditong video. Ayan. Makikita nyo na po lahat ang aking mga na-upload na mga tutorial. Kung mayroon po kayong gustong matutunan, i-scroll down lang po natin. Ayan, andito po lahat tungkol po sa mga Piso Wi-Fi hotspot voucher, tungkol po sa Piso Wi-Fi Bindo, kung paano po tayo mag-set up ng ating mga access point antenna or mga Wi-Fi extender, paano mag-configure kung gamit lang din po ang mga Android phone, at saka kung gusto magkaroon ng idea tungkol sa mga P2P, andito rin po mga katrupa. Okay, andito na po tayo sa actual setup natin ng ating access point at saka Wi-Fi extender dito sa ating Piso Wi-Fi 6. Ito po yung gamit natin na QLT mga katropa. Kung napanood nyo po yung last video din natin, ginawa natin tong configuration as access point, kung saan pagkatapos natin mag-configure, dito natin i-connect sa one port or WA in pang access point mga katropa. At saka yan din po yung gamit natin na Globe at Home as Wi-Fi extender. Kaya para po sa mga baguhan, ipakita ko lang po sa inyo ang aktual nating pagko-connect ng ating mga LAN cable dito sa PoE adapter. Ayan, normally po PoE dito sa ating adapter gagaling papunta sa ating antenna or outdoor access point. Tapos yung LAN naman, ayan, LAN port naman dito papunta dito sa ating pinaka-source ng ating Piso Wi-Fi. Ayan, ang ginawa po natin dito sa port number 2, ito po yung EP. Kaya dyan po natin i-connect ang LAN port ng ating mga Wi-Fi access point or EP. Ayan, yung port 3 din naka EP din yan mga katropa, as depende po sa inyong setup. Tapos dito naman po sa port 4, ito po yung LAN connection. Naka-direct po dito sa ating Wi-Fi extender na Globe at Home para maipakita ko po sa inyo mga katropa kung ilan po talaga ang napapasok dito sa ating most advanced router. Ito naman sa baba, itong ISP, yan po yung nanggagaling sa ating pinaka-source ng internet, kung naka-Globe Fiber tayo or naka-PLDT or naka-Converge. Ayan po yung pinaka-basic setup. Ito namang RB941, sa nakaraan natin video, kinumpara nga natin to, magkaiba na nga sa physical na appearance mga katropa, na naikumpara din natin dito sa ating Hub EX Lite na most advanced router. Ayan, iba na rin po talaga yung physical appearance mga katropa, at saka yung sa breather niya magkakaiba na rin po talaga. Na-explain ko na rin po ito doon sa mga previous video natin. Ayan po yung nandito na sa ilalim yung pinaka Wi-Fi password at saka yung password din ng mismong mode na router na to. Hindi kagaya sa mga old router ng MikroTik na wala pong password na nakalagay dito sa ilalim ng pinaka router board. Ayan. Kaya bago po tayo mag-actual testing mga katropa, shout out po muna tayo sa customer na nag-avail nito, si Sir Melvin.
At saka yan pong actual feedback ng ating customer, wala pong lag talaga doon sa kanyang mga customer or client dahil nilagyan natin ng malakas na allocation per client at saka sa susunod gagawin po natin tong piso wifi window. Mag-actual po tayo ngayon magti-testing dito sa lahat ng ating mga access point na kinonek sa ating pinaka router board. Hanapin po natin dito yung mga access point mga katropa na ginawa nating SSID. Kung nakita po natin, ito po yung Globe at Home Piso Wi-Fi. Yan po yung Globe at Home natin na B535 as ginawa nating Wi-Fi extender or access point pwede din po sa ating mga Piso Wi-Fi. At saka yung nearest DIB Wi-Fi, yan po yung SSID natin mga katropa kung saan Queenslink po ang gamit nating access point. Tapos mayroon naman tayong nakikita ditong nearest DIB Wi-Fi 1. Ito naman yung nilalagay kong SSID para dito sa ating Hub EX Lite na router board para ma-identify po natin mga katropa kung saang SSID po yan kung wala po tayong nilalagay na 1 or depende na po sa inyo mga katropa. Ayan, dito tayo mag-connect ngayon sa Queenslink or QLT natin na antenna. Ayan mga katropa, actual po nag-pop up yung pinaka-portal page ng ating Piso Wi-Fi setup kung saan connected na tayo sa QLTE 900 360 degrees yung distribution nito. Nandun din po sa previous video natin in-explain at saka yung configuration yan mga katropa kung gusto niyo pong gagamit ng ganyang antenna. Try natin ngayon mag-login po tayo ng isang voucher code para matis talaga natin kung successful or maganda po ba yung performance ng ating pinaka latest version ng ating router board. Ayan po yung ating voucher mga katropa para makita po natin kung saan din tayo isusubukan din natin na maglipat-lipat ng ating mga IP kahit hindi po the same yung SSID. Kasi marami pong nagtatanong kung hindi po sila makapaglipat-lipat ng IP nila kung magkaiba yung SSID. Ayan mga katropa. Pero sa akin, kahit saan pong SSID or kahit mag-iba-iba po yung SSID mga katropa, pwede po tayo maglipat-lipat kahit anong IP or Wi-Fi extender. Ayan mga katropa, ang aktual na nating remaining time. Nakikita na po natin yung ilang minutes na lang yung remaining time dahil mayroon po tayong unlimited post time nito. Kung napansin niyo po, mayroon po tayong expiry date. Dahil dito sa expired mga katropa, dyan po nakalagay yung ating validity. Dito naman sa logout, dyan po kasi yung mga customer natin magla-logout kung gusto nilang ipo-post time yung remaining time. Unlimited po tayo. Nandyan din po sa ating mga previous video. Kahit ilang busy sila mag-post time, walang limit po tayo mga katropa. Ito po yung actual testing na natin ngayon. Kung saan, ayan mga katropa, 10 Mbps lang po talaga makukuha natin na actual speed dahil naka-bandwidth allocation po tayo per client dito sa ating Piso Wi-Fi na 10 Mbps. Pero sa mga nagtataka naman mga katropa, bakit 10 Mbps po tayo? Depende na po kasi sa diskarte natin yan. Kasi kung gaano po kalakas yung speed ng ISP nyo, kayo na pong bahala. Pwede nyo pong gagawin lang ng 2 MB, 3 MB, 5 MB. Depende na po sa inyo mga katropa kasi may kanya-kanya po tayong diskarte. Kaya depende na po yan ayan sa mga ISP din. Ito yung actual natin nakukuha mga katropa. Ayan, mabilis po yung performance ng ating YouTube dahil sa lakas din natin ng ating allocation. Kaya kung check naman natin ng ating Wi-Fi settings kung saan tayo connected, ayan, connected po tayo sa nearest DIB Wi-Fi. Yun po yung QLT natin na in900. Ngayon, dito mga katropa, ipakita ko sa inyo kung nakukuha po ba natin ang 200 Mbps na nanggagaling sa ating ISP, kung papasok po ba dito sa sinasabi nating most advanced router natin na gigabit na yung port. Ngayon, actual nating i-connect natin dito sa pinaka Wi-Fi extender natin na Globe at Home B535932. Ayan, actual connection na po mga katropa. Ayun, umiilaw na po yung LAN port ng ating Globe at Home. Ibig sabihin,
connected na po nanggagaling sa ating pinaka router board. Punta po tayo sa Wi-Fi settings. Hanapin po natin yung SSID ng Globe at Home Piso Wi-Fi. Yan pong ginawa nating SSID mga katropa. Kaya depende po yan sa inyo yung SSID kung ano po ipapangalan nyo. Basta sa setup natin, kahit anong pangalan ng SSID, kahit hindi po magkapareha yung SSID, lilipat-lipat po tayo. Automatic po connected mga katropa. Hindi po kailangang magkaparehas yung SSID. Kahit sa lahat ng video ko, mga previous video, hindi po pare-parehas yung SSID ko. Ngayon, click po natin yung Globe at Home. Ayan. Automatic mga katropa, connected. Kung napansin nyo mga katropa, ang bilis po ng paglipat ng ating mobile phone. Ayan, kung check natin yung speed test, kung saan sa LAN port na tayo mga katropa, kung nakukuha natin yung pinaka-maximum speed ng ating ISP. Ayan mga katropa, ito na po yung actual nating speed test kung saan connected tayo sa Globe at Home, na kung saan din ang Globe at Home natin na router connected doon sa router board natin na Wi-Fi 6. Ayan, nakukuha talaga natin yung maximum speed ng ating ISP kasi mayroon po akong ISP na Converge ICT Fiber na naka 200 Mbps plan po tayo, 1,500 yung monthly. Ayan, kahit ilang ulit po tayo mag-speed test mga katropa, ibig sabihin, function po talaga yung gigabit port ng ating router board na Wi-Fi 6 kasi mayroon po talaga itong 4 na port kung saan gigabit na po yung port nito. Kaya nakukuha talaga natin yung maximum speed ng ating ISP. Ayan, connected po talaga tayo sa Globe at Home na Wi-Fi extender mga katropa. Kaya dito po talaga natin nakikita na actual talaga natin na-prove na yung LAN port ng ating Wi-Fi 6 na router, gigabit na po talaga siya. Kasi kung hindi siya gigabit mga katropa, hindi po natin mapasok or makuha itong 200 Mbps ng ating ISP. Kaya ayan po, kahit ilang beses po talaga tayo mag-speed test, maximize po talaga yung actual speed ng ating router board mga katropa. At abangan nyo po mga katropa sa susunod nating video. Sa mga nagtatanong po na gagamitin na po natin ito sa ating Piso Wi-Fi Bindo, kung saan nakuha po natin ang pinaka-stable or pinaka mababa na ping mga katropa dahil itong ating latest Wi-Fi 6, mayroon po tayong version 7 kung saan napakaganda po sa gagawin natin na anti-lag. Kaya maraming salamat sa panonood. See you guys on my next video and God bless.